Kumusta na kayo mga giliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay ang totoong kwento noong ako'y bata pa lang o maliit pa. Subalit bago po ang lahat, nais kong i-shout out lahat ng aking subscriber. Sana huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, sa mga bagong viewers dyan, mga bagong listener dyan, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking channel, Jesty All Around. Nag-umpisa ang kwentong ito noong ako'y 12 taon pa lamang sa bayan ng Hamugaway, Bayugan, Agusan del Sur, habang ako ay naghahanap ng mga gagamba hanggang sa ako'y makarating sa may maliit na tindahan na kung saan nandoon ang aking tatay at mga kaibigan. Bali 3 sila nag-iinuman ng tuba. Lumalapit ako sa kanila dahil sa meron silang pinag-uusapan, kakaibang pinag-uusapan na hindi ko man lang naiintindihan dahil sa medyo malayo pa ako. Lumalapit ako unti-unti, hindi man lang nila ako napansin dahil sa talaga namang napaka-busy nila sa kanilang kwentuhan. Nang makalapit na ako sa kanila, ay narinig ko na ang kanilang pinagkikwentuhan. Hindi ko na malayan ng araw. Yung pala'y araw ng Biyernes Santo. At ang kanilang topic ay agimat, aswang, maligno, kung ano-ano pa. Meron din akong naiisip, kaya ako lumalapit sa kanila. Interesado ako sa kanilang kwentuhan sapagkat isa rin sa malikot na ang aking isipan pagdating sa mga maligno, aswang, kung ano-ano pa ang mga kababalaghan. Nasa may malaki akong puno ng mangga, hindi nila ako nakikita. Nakakubli ako sa kanila, subalit dinig na dinig ko ang kanilang kwentuhan. Aring Pedro, Biyernes Santo na pala ngayon, hindi ko man lang namalayan. Ito daw ang araw ng paglabas ng mga maligno, at ito rin ang araw mamayang hating gabi, pwede ka rin makakakuha ng mga agimat. Ang pinakamagandang agimat, pare, ay ang agimat ng puti. Ano ba yan? Ano ba yung puti na yan? Hindi naman totoo yan. Napanood mo lang ata ang pelikula ni Nardong Putik. Alam mo, ang magaling na agimat ay ang agimat sa mutya ng saging tindok. Hindi yun nalalaman na ang pinakamagaling na agimat, pinakamadali pang kunin na agimat, ay ang agimat ng itim na pusa. Napakadaling gawin. Ang gawin mo lamang ay ibaon siya sa lupa. Subalit bago mo ibaon, dapat wala pang Biyernes Santo. Bago dumating ang Biyernes Santo, ay dapat 1 buwan nang nakabaon ang itim na pusa, at doon makakakita ka ng matinding agimat. Hindi ka na makikita oras na makuha mo ang buto. Isa sa bahagi ng buto
ng itim na pusa. Yan ang magbibigay sa iyo ng agimat na hindi ka makikita ng sinumang normal na tao. Narinig ko lahat ng kanilang pinag-uusapan. Dahan-dahan akong umalis hanggang sa makalayo ako sa kanila at umupo sa may kabilang puno. At doon naiisip ko ang dapat kong gawin. Tamang-tama naman, nakaraang buwan lang, may ibinaon ang kuya ko na itim na pusa. Ang itim na pusa na pinatay ng aming aso. Kaya naiisip ko, tumatama ang pagkakataon sa akin. Tiyak magkakaroon ako ng agimat. Umuwi na kaagad ako sa bahay. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko ang aking pamangkin na si Dali. Gising na gising. Kailangan kong itong patulugin. Patulugin ko siya hanggang hating gabi. Ako na muna ang magbabantay. Para pagka nakatulog siya hanggang hating gabi, tiyak na tiyak gising siya Gising siya pagdating ng alas 12 ng gabi. Si Dali ang gagamitin kong palatandaan para malaman ko na kung ang buto ng pusa na aking makukuha ay magbibigay na sa akin ng agimat, sapagkat si Dali tiyak na tiyak iiyak ito kapag hindi na ako nakikita. Sumapit na ang hating gabi, alas 12. Andiyan, gising na si Dali. Nilalaro ko siya. Tumatawa ang bata. Ito tamang-tama. Ikakarga ko na siya. Ipababa ko na sa hagdan. Pupunta kami sa likod bahay kung saan naroon ang itim na pusa na nakabaon. Nang makarating kami sa pinagbaunan ng pusa, ibinaba ko na si Dali. At tuwang-tuwa si Dali. Nakikita niya ako. Unti-unti ko namang hinuhukay ang libingan ng itim na pusa. At ramdam na ramdam ko, namamasa-masa pa ang lupang iyon. Yung pala ang pusa ay nabubulok na, naaagnas na. Ngayon, unti-unti ko namang ipinapakita ang mga buto kay Dali. Bawat isa, umpisa sa malalaking buto, pinapakita ko, nakangiti lang. Hanggang sa may ulo, nakangiti pa rin si Dali. Hanggang sa maliliit na buto, ipinapakita ko sa kanya. Hanggang sa may nakuha akong maliit na buto, pinakita ko na sa kanya. Subalit umiiyak na si Dali. Nang umiyak si Dali, tuwang-tuwa ako. Naiisip ko, hindi na ako nakikita ng pamangkin ko. Kaya bigla ko namang naaalala ang kwentuhan ng tatlong magkumpare na kailangan balutin ng itim na tela ang agimat para hindi maagaw ng iba pang maligno sa paligid. Kaya dali-dali kong kinuha ang itim na tela sa aking bulsa at binalot ko ang buto. Kaya pagkabalot ko, dali-dali naman kaming umalis ni Dali. Kinarga ko na kaagad ang pamangkin ko. Pauwi na kami ng bahay. Medyo malapit lang naman ang bahay. Kaya bigla madali kaming nakarating sa may hagdanan. Pagsapit namin sa may hagdanan ng bahay, tuloy pa rin ang iyak ng aking pamangkin. At bigla, "Ay nako po! Bakit nandyan yung apo ko? Bakit nandyan sa ibaba si Dali? Sinong kasama niya?" Naku po, si tatay ay nagising na pala. Subalit, malalaman ko na kung talagang hindi na ako nakikita. Nang matanaw, galit na galit ang aking tatay nang makita niya ang kanyang apo at narinig niyang umiiyak sa baba.
Nung tingnan ko ang aking tatay, nakatingin sa kanyang apong si Dali. Ngayon, unti-unting bumababa ang aking tatay, palapit ng palapit sa amin, sapagkat hindi pa kami umaakyat ni Dali, nasa baba pa lamang kami. Tinitingnan ko ang mga mata ng aking tatay, ay hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kanyang apong si Dali. Kaya tuwang-tuwa ako. Naiisip ko, lihim ako natutuwa sa aking sarili, sapagkat nalalaman ko na talagang hawak ko na ang agimat ng itim na pusa. Hindi na ako nakikita ng aking tatay. Nakababa na ang aking tatay. Nung tingnan ko ang kanyang pagmumukha, talagang galit na galit. Subalit, hindi ito nakatingin sa akin. Nakatingin ito sa kanyang apong si Dali. Dahan-dahan siyang palapit ng palapit sa amin. Kilala ko ang aking tatay. Kapag ka nagalit ito, talagang paluin ka ng paluin. Kahit anong mapupulot, ipapalo sa iyo. Pero nung titigan ko siya, nung tingnan ko ang mga kamay, wala akong nakikitang pamalo. Nandun sa likod yung kanyang kamay. Nang makalapit na sa amin si tatay, biglang bumigwas ang kanyang kamay mula sa kanyang likuran. May dala pala siyang pamalong belt, sintron. Hinampas ito sa akin nang paulit-ulit, napakalakas. Wala akong magawa kundi tumakbo ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa may madilim na lugar. Narinig ko pa rin ang galit ng aking tatay. Karga-karga niya ang kanyang apong umiiyak at halos murahin na ako sa galit niya. Bakit anya na nasa labas pa, na hating gabi na, nandun pa sa labas ang kanyang pamangkin sa kagawang kong kabulastugan. Yan, ando naman ako sa sulok, sa may bakod, nagtatago sa kanya dahil sa ako'y papaluin ng sintron. Bigla ko namang naisip, ano bang nangyayari sa akin? Ano yung naririnig kong kwentuhan? Hindi pala totoo ang kwentuhan ng mga matatanda. Kaya mga kaibigan kong taga-subaybay, alam na natin, matagal na itong kasabihan, kung ano ang ginagawa ng mga matatanda, siya din gawin ng mga bata. Kaya kapag meron tayong kwentuhan na may mga bata, ilayo naman na natin sila. Ang ibig sabihin ay kailangan ng parental guidance. Dito nagtatapos ang aking kwento, ang kwento ng itim na pusa. Salamat sa inyo, mga magiliw kong taga-subaybay. At huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel. At kapag may patalastas ang aking video, ay huwag nyo namang i-skip, mga kaibigan.